Agosto, gabi ng unang sigwa. Unibersidad ng Pilipinas. Ang buong kalangitan ay kulay abo, tila nagbabadya ng masamang panahon. Ang hangin ay maalinsangan, mabigat at malagkit, na tila bawat paghinga ay paglunok ng kumukulong tingga sa dibdib. Hindi ito ordinaryong ulan ng Agosto, ito ang simula ng isang bagyong babago sa kasaysayan. Sa harap ng Student Union Building, isang dagat ng mga tao ang nagngangalit. Libu-libong estudyante, suot ang kanilang mga puting uniforme at t-shirt, ang tanging liwanag sa ilalim ng madilim na langit ng Quezon City. Hindi niyo mapatatahimik ang aming kalayaan gamit ang nguso ng inyong mga baril. Ang boses ni Kuya Nonoy ay umalinggaw sa mikropono, dumadagundong sa buong kampus. Hindi na maaninag kung pawis ba o luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Sa mga mata ng libu-libong iiskolar ng bayan, sa kanyang harapan, walang bahid ng takot, puro galit at ningas ng pag-asa. Naniniwala silang kaya nilang baguhin ang kasaysayan. Ang hindi nila alam, ang kasaysayan ay minsan sinusulat gamit ang dugo. Sa labas ng kampus, sa kabilang ibayo ng bakal na tarangkahan ng University Avenue, kabaligtaran ang sitwasyon. Tahimik. Malamig. Amoy kamatayan. Nakaupo si Kapitan Reyes sa loob ng isang military jeep. Humitit siya ng sigarilyo, at sa gitna ng usok ay tinitigan ang maingay na kumpol ng mga estudyante. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tulad ng isang mga ngasong nag-aabang sa kanyang biktima sa gubat ng Sierra Madre. Gusto lang maglaro ng mga bata, bulong ni Kapitan Reyes. Pero sa larong ito, walang referee. Tinignan niya ang kanyang relo. Mag-aalas 5 na ng hapon. Isang malakas na kulog ang gumuhit sa langit. Tila babala ng kalikasan, o di kaya'y tunog ng tambol ng digmaan. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Umatras ang mga pulis Maynila at pumasok ang malalaking anim truck ng hukbong sandatahan. Ang mga pamalo ay napalitan ng mga armalite at I-16 na. Ang ugong ng makina ng mga armored personnel carrier ay nagsimulang lunurin ang mga sigaw ng I-Makibaka. Huwag matakot. Natigil si Kuya Nonoy sa pagsasalita. Isang malakas na hangin ang humampas, tinatangay ang mga tuyong dahon ng akasya. Bumagsak ang unang patak ng ulan sa lupa. Ngunit hindi tubig ang hinihingi ng lupang uhaw. Tila may ibang likido itong inaasam. Mula sa megaphone, isang boses ang matinis na lumabas. Ito ang huling babala. Mag-uwian na kayo. Sa segundong iyon, tinapon ni Kapitan Reyes ang upos ng sigarilyo sa maputik na kalsada. Dinurog niya ito gamit ang kanyang combat boots. Namatay ang baga. May utos na. Simulan na. Mula sa malayo, narinig ang tika-sapi ng mga bakal na gatilyo. Bubukas na ang pinto ng impyerno. Sa ilalim ng ulan, ang pamantasan ay naging isang killing field. Ang libu-libong estudyante ay gumalaw tulad ng mga alon sa gitna ng bagyo sa Pacific Ocean. Ang along puti. Sila ay dalisay. Ngunit ang kadalisayang iyon ang mismong masakit sa mata ng mga nasa kapangyarihan. Sulong! Atin ang pamantasang ito. Sa huling sigaw ng isang estudyante, nagsimula silang itulak ang gate ng unibersidad. Ang bakal na tarangkahan ay nanginig sa bigat ng masa. Sa kabila nito, ang mga sundalo ay nakatayo lang na parang mga rebulto. Ang kanilang mga mukha ay tago sa ilalim ng mga helmet, ang mga daliri ay nakatoka na sa trigger. Naipit si Kuya Nonoy sa gitna ng siksikan. Mainit ang hangin at mahirap huminga. Sa tabi niya, isang batang kolehiyala ang umiiyak sa takot, pero mahigpit pa rin ang hawak sa watawat ng kanilang organisasyon. Huwag kang matakot, Inday. Magkakasama tayo, pampalubag loob ni Kuya Nonoy, pero sa loob-loob niya, gumapang ang lamig ng kaba. Iba ito ngayon. Dati, tear gas at truncheon lang ang gamit ng Metrocom. Ngayon, bala ang dala ng militar. Hindi sila narito para magpaalis, narito sila para lumipol. Dahan-dahang lumakad si Kapitan Reyes papunta sa frontline. Ang tunog ng kanyang bota sa aspalto ay malinaw na naririnig. Hindi na tao ang tingin niya sa masa. Sila ay isang problema na kailangang solusyonan. Kapitan. Kung lumampas sila sa guhit, anong gagawin? Tanong ng kanyang sarhento. Kalmadong sumagot si Kapitan Reyes. Ang lumampas sa guhit ay kalaban. Hindi ba tinuro sa kampo kung paano ligpitin ang kalaban?
Bigla, isang bote ang lumipad sa ere at nabasag ang salamin ng isang truck ng militar. Ang tunog na iyon ay parang pito ng pagsisimula ng laro. Wala pang utos na putok, pero nagsimula na ang hambalos. Ang mga dulo ng baril ay bumayo sa ulo ng mga kabataan. Tunog ng nababaling buto, sigawan at talsik ng dugo. Sa mga puting uniforme, nagsimulang mamukadkad ang mga pulang mansa. Sumugod si Kuya Nonoy. Nahulog ang kanyang salamin sa putikan. Nakita niya ang kanyang kaibigan, si Kaloy, na bumagsak sa sarili nitong dugo. Itigil niyo iyan. Tama na, sigaw niya, pero nilamon ang boses niya ng kulog at wangwang. Lalong lumakas ang ulan. Ang bagyo ng Agosto ay bumuhos ng todo. Pero hindi nahugasan ng ulan ang dugo sa kalsada. Ang pulang likido ay humalo sa baha at dumaloy pababa, patungo sa lagoon. Ang along puti ay magiging along pula. Alas 6 ng gabi. Ang dilim ay bumalot sa kampus tulad ng isang itim na kumot. Namatay ang mga ilaw. Brownout. Pinutulan na ng kuryente ang buong unibersidad. Ang natira na lang ay ang nakabubulag na searchlights mula sa mga truck ng militar. Ang mga sinag ng ilaw ay parang mga patalim na humihiwa sa ulan, hinahanap ang mga estudyanteng nagtatago sa dilim. Sa loob ng Student Union Building, ang hangin ay malamig at nakakabingi ang katahimikan. Wala na ang mga sigaw kanina. Nagyayakapan na lang ang mga magkakaklase. Dinig na dinig ang patak ng tubig mula sa kanilang basang-basang mga damit. Sumilip si Kuya Nonoy sa bintana. Sa isang iglap ng kidlat, nakita niya ang mga sundalo na nagpupwesto ng mga machine gun sa sunken garden. Kumabog ang dibdib niya. Hindi ito dispersal. Ito ay zona. Kuya Nonoy, babarilin ba nila tayo? Ang boses ng isang dalagita ay nanginginig. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Tinignan siya ni Nonoy at umiling. Hindi nila kaya. Wala tayong armas. Nakatingin ang buong Pilipinas. Nagsinungaling siya. Sa isip niya, naririnig na niya ang mga yabag ni kamatayan. Sa labas, muling umalinggaw ang megaphone. Mas matigas, mas malamig. Curfew na. Sa mga estudyante sa Yakal Residence, Molev Hall at Student Union. Ito ang huling babala. Sumuko at lumabas na kayo. Kung hindi, tumigil ang boses. Hindi na kailangang sabihin kung ano ang kasunod ng T kung hindi. Tinignan ni Kapitan Reyes ang relo niya. Tapos na ang oras. Kinuha niya ang radyo. Mula sa kabilang linya, isang boses ang narinig. Ang boses ay nanggagaling sa isang malamig na kwarto sa Malacanang o Camp Crame. Ano na ang sitwasyon? Ayaw lumabas, sir, sagot ni Kapitan Reyes. Tumahimik sa kabilang linya. Pagkatapos, 3 salita lang ang lumabas. Maikli, madiin, malinaw. Ubusin niyo sila. Ang mga salitang iyon ay tila nagpatigil sa pagbagsak ng ulan. Bumuntong hininga si Kapitan Reyes. Kinasa niya ang baril. Sa dilim, isang bagay na mas malupit pa sa bagyo ang magsisimula. Sentro ng Maynila, punong himpilan ng militar. Sa labas, humahagupit ang bagyo, pero ang kwartong ito ay tahimik na parang kuwebang bato. Ang ugong ng aircon ay nagpapabigat lalo sa tensyon. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo ang general. Sa harap niya, isang itim na telepono. Hindi lang ito telepono, ito ang gatilyo ng kamatayan. Kung ayaw nilang umuwi, mabagal na panimula ng general. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa usok ng tabako. Hinahamon nila tayo. Sa isang bayan, hindi pwedeng dalawa ang hari. Ang mga koronel sa paligid ay nakayuko. Walang makatingin ng diretsyo. Dahas sa dahas. Ipakita sa kanila kung sino ang may batas. Dinampot niya ang telepono. Ibigay ang utos. Huwag sa paa. Tirahin niyo ng diretsyo. Ang utos ay walang awa. Ang radyo ni Kapitan Reyes ay kumagaralgal. Alpha 1. Nakuha na ang utos. Clear them out. Inuulit ko. Clear them out. Isinukbit ni Kapitan Reyes ang kanyang Armalite. Ganon din ang ginawa ng kanyang mga tauhan. Ang tunog ng bakal sa bakal ay nangibabaw sa tunog ng ulan. Sa loob ng Student Union, biglang napatayo si Kuya Nonoy.
May naramdaman siya. Katahimikan. Nakakatakot na katahimikan. Kuya! Anong nangyayari? Dapa, sigaw ni Nonoy. Lahat dumapa sa sahig. Pero huli na ang lahat. Mula sa dilim, isang liwanag ang sumiklab. Isang liwanag na huling makikita ng marami sa kanila. Bang! Ang unang bala ay humiwa sa hangin. Nabasag ang mga salamin ng bintana. Sa puting pader, biglang may namukadkad na pulang bulaklak. Tapos na ang usapan. Panahon na ng mga baril. Bukas na ang impyerno. Matapos ang unang putok, wala ng katahimikan. Ang sunod-sunod na ratrata ng mga armalite ay gumimbal sa maulan na gabi. Rat-tat-tat-tat. Ang tunog ay humalo sa kulog, nakabibingi. Ang harapan ng Student Union ay naging katayan. Takbo! Pasok sa loob! Sigaw ni Kuya Nonoy, pero ang boses niya ay nalunod sa ulan ng bala. Sa harap niya, ang mga kasama niyang estudyante ay parang mga dahon ng saging na tinutumba ng bagyo. May tinamaan sa likod, sumubsob sa semento. May napahawak sa dibdib, na paluhod. Dugo. Kahit saan ay may dugo. Ang mga tubig baha sa aspalto ay nagbago ng kulay. Pula. Matingkad na pula. Isang grupo ng estudyante ang nagtakbuhan papasok sa dormitory. Pero tinututukan ng mga sundalo ang gusali. Nabasag ang mga jalousy at ang bubog ay lumipad na parang maliliit na patalim. Aray! Tulungan niyo ko! Isang kolehiyala ang nakahawak sa tiyan niya habang nakahandusay. Ang dugo ay bumubulwak sa pagitan ng kanyang mga daliri. Gumapang si Kuya Nonoy palapit sa kanya. Ang mga bala ay humahagis sa ulunan niya. Tumatalsik ang semento mula sa pader. Huwag kang bibitaw. Kaya mo yan. Inalalayan siya ni Nonoy. Mabigat na ang katawan ng dalaga at nanlalamig. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting napupundi. Si Kapitan Reyes ay nagbibigay ng utos. Hindi siya mukhang natataranta. Para siyang robot na nagtatrabaho. Saraduhan ang kaliwa. Walang patatakasin. Sa paningin niya, hindi na tao ang mga estudyante. Mga target na lang. Ang mga sundalo ay nakaluhod, sumisipat. Ang mga mukha nila ay maitim na dahil sa pulbura. Amoy pulbura. Kahit umuulan, ang asim ng pulbura ay nanunuot sa ilong. Humalo ito sa amoy ng kalawang at dugo, ang amoy ng kamatayan. 5 minuto. 5 minuto lang ang putukan, pero parang isang siglo ang itinagal. Bigla, tumigil ang mga baril. Pero ang katahimikang sumunod ay mas nakakakilabot. Dahil ngayon, ang naririnig na lang ay ang mga daing at ang pagtawag ng kinanay. Nanay ng mga naghihingalo. Sa Academic Oval, tuloy pa rin ang ulan. Pero hindi na puti ang tubig. Sa labas, tanging ulan na lang ang naririnig, pero sa loob ng mga hall at dormitory, bukas pa rin ang impyerno. Nagtakbuhan ang mga estudyante sa mga kwarto. Hinarang ang mga kama at mesa sa pinto. Akala nila ang dorm ay santuwaryo. Pero ngayong gabi walang ligtas na lugar. Ang mga kwarto ay naging kabaong. Dahil brownout, madilim ang buong palapag. Sa dilim na iyon, ang yabag ng combat boots ay palapit ng palapit. Bog! 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 Gamit ang mga flashlight, isa-isang sinusuyod ng mga sundalo ang mga kwarto. Ang sinag ng flashlight ay parang patalim sa dilim. Tinuturo nito ang mga patak ng dugo sa sahig na nagsisilbing mapapapunta sa mga biktima. Buksan. Buksan ang pinto. Sinipa ng isang sundalo ang pinto. Bumigay ang kahoy. Narinig ang tili ng mga babae sa loob. Pero agad din itong tumahimik. Tunog na lang ng rifle butt na tumatama sa katawan ang narinig. Nakasilid si Kuya Nonoy sa likod ng locker. Yakap niya ang kaibigang may tama. Ang dugo nito ay dumikit na sa balat ni Nonoy. Humihiingal ito ng mabilis, paubos na ang oras. Kuya, gusto ko nang umuwi sa Bulacan. Huwag kang maingay. Maririnig nila tayo. Tinakpan ni Nonoy ang bibig ng kaibigan. Tumutulo ang luha niya pero walang boses na lumalabas. Tumigil ang mga yabag sa tapat ng pinto nila. Ang kabog ng dibdib ni Nonoy ay mas malakas pa sa kulog. May pumihit sa seradura. Click!
Bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag ng flashlight. Nakita ang alikabok na sumasayaw sa ere. Andito. Hilahin palabas. Pumasok ang dalawang sundalo. Nanlaban si Nonoy pero hinampas siya ng bat ng baril sa ulo. Umikot ang mundo. Kinalagkad siya palabas na parang basahan. Ang kaibigan niya ay naiwan sa sahig, naliligo sa sariling dugo. Sa pasilyo, ang mga estudyante ay pinalabas na parang mga kriminal. Ang mga pader ay may mansa ng madugong palad. Ang dating templo ng karunungan ay naging katayan. Sa labas, lalong lumakas ang bagyo. Sinusubukan ng ulan na hugasan ang dugo sa sahig ng dorm, pero ang mansa ng kasaysayan ay hindi kailanman matatanggal. Tapos na ang putukan. Pero wala pa ring kapayapaan. Ang University Avenue ay tahimik tulad ng sementeryo ng norte. Ang naririnig lang ay ang ti-ruumti ng mga truck ng militar at ang yabag ng mga bota. Nagsimula na ang iikalawang yugto. Ang pagliligpit. Ang mga sundalo ay nagtatrabaho na parang makina. Pinupulot nila ang mga katawan ng mga estudyante mula sa kalsada at ibinabato sa likod ng truck. Parang nagbubuhat lang ng sako ng bigas sa palengke. Walang bigat, walang emosyon. Blag. Ang tunog ng katawang bumagsak sa sahig ng truck ay parang sumipa sa puso ni Kapitan Reyes. Nagsindi siya ng sigarilyo. Nanginginig ang kamay niya. Wala nang amoy pulbura. Amoy lansana ng dugo ang hangin. Kahit anong buhos ng ulan, ang mga pulang ilog ay umaagos pa rin patungo sa kanal. Kapitan. Humihinga pa tong batang to, sigaw ng isang sarhento. Isang estudyanteng isasakay na sana ang umungol. Lumingon si Kapitan Reyes. Ang mukha ng bata ay puno ng putik at dugo, pero gumagalaw pa ang mga mata, gustong mabuhay. Saglit na natigilan si Kapitan. Nagtalo ang konsensya at ang tungkulin. Pero mula sa dilim may nagsalita. Isang opisyal na taga Maynila. Isakay mo na. Hindi na kailangan ng ospital. Sa iisang lugar lang naman ang bagsak niyan. Ang salitang iyon ay sentensya ng kamatayan. Sugatan man o patay, pareho ang destinasyon. Nang ibaba ang trapal ng truck, kasamang naglaho ang huling pag-asa. Barikada ang lahat ng ospital sa Quezon City. Ang mga magulang at kamag-anak ay nag-iiyakan sa labas ng gate, pero walang pinapapasok. News blackout. Sa loob ng campus, gumamit na ng fire truck. Gamit ang hose, binobomba nila ng tubig ang kalsada para tanggalin ang mga mansa ng dugo. Pero parang naaalala ng aspalto ang lahat. Sumakay ulit si Kapitan Reyes sa jeep. Tumingin siya sa salamin. Ang mga mata niya ay tuyo at patay. Alam niya. Ang gabing ito ay hindi matatapos. Kahit sumikat pa ang araw bukas, ang dilim ng gabing ito ay nakatalukbong na sa buhay niya habang buhay. Ang pila ng mga truck ay dahan-dahang lumabas ng universidad. Ang direksyon, sa isang mass grave na hindi ipapaalam kung saan. Susunugin ba o ililibing? Walang may alam. Ang katahimikan ay mas malakas sumigaw kaysa sa mga baril. Agosto 8. 3:30 ng madaling araw. Habang tulog ang buong Maynila, isang krimen sa kasaysayan ang inihahanda. Ambon na lang ang natira. Ang dilim ay mas malalim. Ang Student Union Building ay nakatayo ng tahimik sa ilalim ng madilim na langit. Ito ang kiinafi ng kilusan. Dito nagtalumpati ang mga bayani ng nakaraan. Dito hinubog ang diwa ng nasyonalismo. Pero ito na ang huling gabi nito. Ang engineering batalyon ay abala. Nagkakabit sila ng dinamita sa mga pangunahing poste ng gusali. Ang mga wire ay parang mga ahas na gumagapang sa sahig. Handa na po, sir. Isang boses ang narinig sa dilim. Si Kapitan Reyes ay nakatanaw mula sa malayo. Mabigat ang dibdib niya. Ang pumatay ng tao ay malupit, pero ang pumatay ng kasaysayan ay kabaliwan. Pero utos ay utos. Pindutin mo na. Sa segundong iyon, tumigil ang oras. Boom! Isang pagsabog na parang gunaw ng mundo ang yumanig sa Quezon City. Isang malaking bolang apoy ang bumasag sa dilim at umabot sa langit. Ang mga bato, bakal, dokumento at kasaysayan ay naging alikabok na tinangay ng hangin. Yumanig ang lupa na parang nilindol. Nagkaroon ng mga alon sa lagoon.
Nabasag ang mga natitirang salamin sa Vinson's Hall. Sa loob ng ilang segundo, ang simbolo ng kalayaan ng kabataan ay naging tambak ng guho. Ang lahat ng tapang ay naging abo. Nang mawala ang usok, isang malawak na espasyo na lang ang nakita. Wala na ang gusali. Wala na. Nakatingin lang si Kapitan Reyes. Umuugong pa rin ang tenga niya. Tapos na. Tapos na ang lahat, sabi ng kasama niya. Hindi. Tanggi ng isip ni Kapitan. Pwedeng gibain ang gusali, pero hindi ang diwa ng mga namatay dito. Ang pagsabog na iyon ay aalingaw sa puso ng mga Pilipino magpakailanman. Paggising ng tao bukas, titingin sila sa lugar na ito at magtatanong. At ang mga tanong na iyon ay mas mapanganib pa sa dinamita. Akala nila binura nila ang kasaysayan. Ang totoo, nagsimula sila ng bago. Isang kasaysayang sinulat sa dugo. Agosto 8, umaga. Sumikat na ang araw. Ang langit sa ibabaw ng Maynila ay kakaibang linaw ngayong umaga. Pero ang sikat ng araw ay hindi para magbigay liwanag sa katotohanan, kundi para ilantad ang mga guho. Sa gitna ng kampus, wala na ang Student Union. Isang umuusok na tambak na lang ng bato ang natira. Ang mga puno ng akasya sa paligid ay nangingitim dahil sa init ng pagsabog. Tahimik ang buong Kamaynilaan. Walang lumalabas ng bahay. Lahat ay nakikiramdam. Naghihintay sila ng sagot. Pero ang nakuha nila ay takot. Tanghali, balita sa radyo. Sa bawat eskinita ng Sampaloc, sa bawat karinderya, sa bawat bahay, narinig ang boses mula sa radyo. Tumatagos ito sa garalgal ng signal at bumabaon sa dibdib ng mga nakikinig. Ang boses ng Pangulo. Hindi pwedeng bigyan ng pribilehiyo ang mga estudyante. Kung hamunin kami ng mga nanggugulo, dahas ang katapat ng dahas. Ang espada ay tatapatan ng espada. Nanigas ang mga nakikinig. Ang daan-daang estudyanteng nawala at namatay kagabi ay tinawag na subversibo. Ang pagdanak ng dugo ay tinawag na kailangang gawin para sa kaayusan. Sa isang madilim na kwarto sa isang boarding house, nakaupo si Kuya Nonoy. May benda ang ulo niya at may bahid pa ng dugo. Nakikinig siya sa radyo habang nakakuyom ang kamao. Ang kuko niya ay bumaon na sa palad. Sinungaling! Mga sinungaling, bulong niya. Nag-flashback sa kanya ang mga nangyari. Mga estudyanteng walang armas. Mga tinira sa likod. Mga kaibigang tinapon sa truck na parang basura. Espada sa espada ba yun? Pagpatay yun. Pero anong magagawa niya? Sarado ang mga dyaryo. Ang bibig na magsasabi ng totoo ay tatapalan ng bala. Si Kapitan Reyes ay nagbabasa ng buletin. Sa headline, Rebelyon sa Kampus, napigilan. Sabi sa balita, armado daw ang mga estudyante. Gusto matawa ni Kapitan, pero gusto rin niyang umiyak. Saksi siya. Walang baril ang mga bata. Kung mayroon man, bato at papel lang ang hawak nila. Nilamukos niya ang papel at tinapon sa basurahan. Pwede nilang isulat ang gusto nila sa dyaryo. Pero hindi nila pwedeng baguhin ang nakita ng mata ko. Sa labas, maliwanag ang araw. Pero para sa Pilipinas, nagsisimula pa lang ang mahabang gabi. Ang katotohanan ay nilibing sa ilalim ng mga guho. Mula sa araw na ito, ang takot ay naging batas. Lumipas ang mga linggo, mga buwan. Parang bumalik sa normal ang Maynila. Tumatakbo ang mga jeepney, sumisigaw ang mga takatakboy. Pero sa ilalim ng lahat, may makapal na yelo ng takot. Ang damuhan sa unibersidad ay patag na. Wala na ang mga bakas ng Student Union. Pinatag na ng gobyerno. Tinambakan na ang kasaysayan. Pero hindi nila alam, ang alaala ay hindi semento, hindi ito kayang pasabugin ng dinamita. Nakadungaw si Kuya Nonoy sa bintana. Magaling na ang sugat niya sa ulo, pero ang pilat sa kaluluwa niya ay hindi mawawala. Hindi na siya pumasok sa eskwela. Hindi na siya nagbabasa ng libro. Namuhay siya ng tahimik, parang isang anino. Sa tenga niya, naririnig pa rin niya ang mga putok at sigaw. Sa gabi, napapanaginipan niya ang nasusunog na gusali at nagigising siyang pawis na pawis. Nanalo ba sila? Tanong niya sa sarili. Hindi. Umiling siya. Nagiba nila ang gusali, pero hindi ang puso ng mga estudyante. Ang dugong dumanak ay naging pataba sa lupa.
Isang araw, tutubo ulit ang binhi. At ang binhing iyon ay magiging puno na may tinik. Si Kapitan Reyes ay maihawak na baso ng gin, nanginginig ang kamay. Kalahating oras na siyang naghugas ng kamay sa banyo. Kahit anong sabon, hindi maalis ang amoy ng dugo sa kamay niya. Lumapit ang anak niyang babae habang gumagawa ng assignment. Tatay, bakit po pinasabog ang building sa unibersidad? Walang masagot si Kapitan Reyes. Tumalikod siya. Hindi siya bayani. Isa siyang salarin sa kasaysayan. Ang ginawa niya ay multong hahabol sa kanya hanggang sa hukay. Agosto, gabi ng sigwa. Ang petsang iyon ay hindi na lang basta petsa sa kalendaryo. Ito ay naging pilat ng isang henerasyon. Binili ng diktador ang katahimikan gamit ang bala. Pero ang katahimikan ay senyales lang bago ang mas malakas na bagyo. Kahit matuyo ang tubig sa lagoon, ang dugong dumanak noong gabing iyon ay hindi kailanman matutuyo. Hindi pa ito ang wakas. Ito ay simula pa lamang.